de Luzon. Magandang araw po sa ating lahat, sa mamamayan ng May Kawayan, isang magandang araw sa bawat isa. Ito po ay libreng pangangaral ng salita ng Diyos sa mga kababayan ko dito sa May Kawayan. Ako po si Brother Pat, ako po ay taga rito sa May Kawayan. Ito po ay libre lamang na pangangaral ng salita ng Diyos, hindi niyo po kailangang magbigay ng salapi. Ayon sa banal na kasulatan, in 1 Peter 1:18, the Bible says, "For as much as ye know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot." Ladies and gentlemen, gaano man kabisi sa buhay, gaano man tayo kabisi sa buhay natin, do not forget that Jesus Christ died on the cross. He died on the cross. For what purpose? Ano ang kadahilanan kung bakit si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo? Sapagkat ang lahat ng tao ay kaaway ng Diyos. Ang lahat ng tao ay kaaway ng Diyos sapagkat lahat ng tao ay gumagawa ng kasalanan. Ang kasalanan ang siyang naglayo sa atin sa Diyos. The Bible says, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear." I am here to declare unto you that God is holy and He is just. Ang Diyos na inyong tinatawanan ay huhusgahan tayong lahat sa lahat ng mga pagkakasala natin. Lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng mga pagmumura, lahat ng mga pagmamarites, lahat ng kabaklaan at katomboyan, lahat ng kasalanan ay husgahan ng Diyos. Tinatawanan nyo lang. Darating yung panahon na lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos at ano ang magagawa mo? Walang tatawa sa araw na yun. Yung pagtawa mo sa araw na ito, ipapakita sa iyo ng Panginoon yan at i-review. Ipapakita sa iyo sa screen kung paano mo tinawanan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Oh, magalit na kayo kung magalit sa akin. Ito ang katotohanan. God is angry with the wicked every day. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Bawat isa sa atin mayroong sentensya ng kamatayan na nakapatong sa bawat ulo. Bakit namamatay ang tao? Isa lang ang dahilan, nagkasala ang tao laban sa Diyos. Pero alam nyo ba, na ang Panginoong Hesus ay namatay upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan lamang po ng dugo ng Panginoong Hesus, mayroong kapatawaran. Ang dugo, ang buhay mismo ng bugtong na anak ng Diyos, ang kaparaanan upang malinis tayo sa ating mga pagkakasala. Ang kapalit, ang ginagawa ng tao para maging maayos siya sa harapan ng Diyos, nagpapakarelihiyoso siya. Mga kaibigan, ang hatid ko sa araw na ito hindi relihiyon, kundi isang relasyon kay Kristo Jesus. Ang tanong ko sa umaga na ito, natubos ka na ba ng banal na dugo ng Panginoong Hesus? Kung hindi ka pa natubos mula sa iyong pagkakasala sa mga dugo na ibinigay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, ang kanya mismong buhay ay naging pambayad sa ating mga kasalanan. Maaari kang lumapit at pagsisi sa Panginoong Hesus. Walang ibang kaparaanan para mapatawad ang tao, kundi ang magmakaawa, lumuhod, at
aminin na ang tao ay nagkasala sa Diyos at magtiwala sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Mga minamahal na kababayan, ang Panginoong Hesus lang ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Hindi yung pagsimba mo sa simbahan. Kahit magsimba ka pa sa simbahan, pag alis mo sa simbahan, ganun ka pa rin. Yung snatcher, pwedeng magsimba. Pag alis siya sa simbahan, snatcher pa rin siya. Di ba? Yung magnanakaw, pwedeng magsimba, magnanakaw pa rin siya. Yung babaero, pwede magsimba, paglabas ng simbahan, babaero pa rin. Di ba? Walang magagawa yung relihiyon ng tao. Kahit magmakaawa ka pa, araw-araw ka pang pumunta sa simbahan, hindi mababawasan yung kasalanan mo. Walang magagawa yung pera o salapi, hindi mo masusuhulan ng Diyos para patawarin ka sa mga kasalanan mo. Walang ganun. Ito sinasabi ng Biblia. But for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, hindi tayo tinubos ng pilak o ginto o anumang kaparaanan, kundi sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus. Ang tanong ko sa umaga na ito, natubos ka na ba? Natubos ka na ba sa lahat ng mga pagkakasala mo laban sa Diyos? Isang malaking pagkakamali ang makaligtaan ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Only believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved. Walang kapatawaran kung walang pagsisisi. Alam niyo po ba na hindi niyo kailangang isipin kung dapat tayong magsisi sa Diyos? Ito ay inutos ng Diyos. God commanded all men everywhere to repent. Repent. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Mas madali pang gumawa ng kasalanan kaysa sa magsisi. Mas madali pang magbigay ng salapi at bayaran ng Diyos sa simbahan para magpatuloy sa kasalanan. Mas madali pang gumawa ng kasalanan, ng pagmumura, mas madali pang magmarites kaysa sa lumapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba at pag-amin sa pagkakasala. Ganyan ang kalagayan natin. Walang kapatawaran kung walang pagsisisi. Repent, except you repent, ye shall all likewise perish. Walang kapatawaran. Wala kang matatamong kapatawaran kung wala kang pagsisisi sa iyong buhay. Lumapit sa Panginoong Hesus at pagsisihan ang ating mga pagkakasala. At manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao, inaalay ang kanyang buhay at namatay sa krus ng Kalbaryo upang bigyan tayo ng buhay. Mga kaibigan, naniniklod ako sa inyo. Kilalanin natin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Walang kapatawaran kung walang pagsisisi. Walang buhay na walang hanggan kung walang pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Walang ibang kaparaanan para tayo ay mapatawad sa kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus, the blood of Jesus Christ, the love of God which taketh away the sin of the world. Nakakatakot kung ating makakaligtaan yung kaligtasang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kay Kristo lamang mayroong kaligtasan. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang lahat ng inyong mga narinig sa umaga na ito, nawa ang mensahe na ito ay mensahe ng kaligtasan sa inyo. Kung hindi